beloved, Boss Mike, Cervera. Nagmamurunong, di naman abogado eh. Binatiko. Kita nyo mga kababayan, pakinggan nyo maigi itong abogado ng mga Duterte ha. Etong si Topacio. Opo ha. Pakinggan ninyo si Attorney Topacio kung ano yung mga sinasabi rin nito. Talaga namang minsan, hindi lahat ng may pinag-aralan, matatalino yan. Depende na lang yan sa mga interes ng mga yan. Tingnan nyo. Ang nakaka-PI, yung mga nagmamurunong, di naman abogado eh. Binatiko. Kita mo? Sabi ang nakaka-PI, yun daw mga nagmamarunong na hindi naman abogado. Mamaya, bigyan natin ng reaction yan ha. Pakinggan nyo ng buo. Pasok! Ang nakaka-PI, yung mga nagmamurunong, di naman abogado eh. Binatikos ni Attorney Ferdy Topacio ang artistang si John Arcilla matapos magpahayag ito na nakakaputi ang naging desisyon ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Yung si John Arcilla, galit na galit daw doon sa pagbabalik sa House noong impeachment. Alam nyo, anong pakialam natin sa galit ni John Arcilla? At may kinukut pa siya na kung ano-ano, nakaka-PI daw. Ang nakaka-PI, Mr. Arcilla, nagmamarunong ka, di ka naman abogado, di mo naman... Puta, may ginanon. Oy, Topacio, baka nakakalimutan mo, mamamayang Pilipino. Si John Arcilla na artista na sumikat lalo nung naging bida sa palabas na General Luna. Di mo ba? Baka nakakalimutan nito si Topacio. Papaalala ko lang, mamamayang Pilipino, ang artista na yan. Malaya na magpahayag ng kanyang opinyon at pananaw. Huwag mong pipigilan. Kung yan lang ang isasagot mo, isasampal namin si Bato. Isasampal namin sa iyo si Bongo. Hindi mga abogado, sama mo pa. Baka gusto mong itarak namin sa iyong muka yung baba ni Aimee. Diba mga kababayan? Ito ang ang problema sa kampo ng mga Duterte. Gusto nila sila lang ang malaya na magsalita. Kapag may nagsalita na alam nila na makakaapekto at malaki ang impact saan? Sa mga tao, kinokontra agad nila. Bakit kayo natatakot kapag dumadami na itong mga nagsasalita? Dahil nakikita nila yung katarantaduhang ginawa ng mga senador nyong mga walang silbi. Yung mga senador nyong takot na takot sa bayag ni Duterte. Diba mga kababayan ko? Yan ang mahirap dito. Kapag sila mga kababayan magsalita, pwede. Kapag ibang tao na ang magsalita, hindi na pwede. Kokontrahin nila. Tulad ni John Arcilla, mga kababayan, nagsalita nga na PI. Ibig sabihin nun, yun, eto nga nangyari dito, sa impeachment court na sa Senado. Ayan, mga kababayan. Nakalimutan niya yata. Sabi mga kababayan wag nga kayo magmamarunong kung hindi naman daw kayo abogado. Nagmamarunong, hindi naman abogado. Bakit si Bato? Abogado ba yon? Si Bongo, abogado ba yon? O bakit hinayaan ninyo? Ba't di mo batikusin? Diba? Etong si Baba, kulang na lang, itarak sa mukha mo yung baba niya. Bakit di mo batikusin? Marami pang iba dyan. Hindi po ba? Ang daming mga hindi abogado. Ang dami ring mga nagsasalita. Social media, mga hindi naman abogado. Pero gusto mo, di ba, abogado magsalita. Pagbibigyan natin, mga kababayan. Ulitin lang natin. Ang nakaka-PI, yung mga nagmamurunong, di naman abogado eh. Binatikos ni Attorney Ferdy Topacio ang artistang si John Arcilla matapos magpahayag ito na nakakaputi ang naging desisyon ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Si John Arcilla, galit na galit daw doon sa pagbabalik sa House noong impeachment. Alam nyo, anong pakialam natin sa galit ni John Arcilla? Dapat may pakialam ka. Kung ikaw wala kang pakialam, kami may pakialam. Dapat may pakialam kayo sa galit ng taong bayan. Tandaan nyo, taong bayan ang nagluklok sa mga senador na mga impacto na yan. Mga kababayan ko, tayo yun. Tapos sasabihin nyo, wala na kaming pakialam. Bobo pala tong abogado na to Tama po ba mga kababayan? Si John Arcilla, butante, Pilipino. Isang mamamayang Pilipino katulad natin.
Di po ba? Tapos sasabihin nyo, pag nagsalita, hindi sang-ayon sa gusto nyo, sa opinion nyo, kontra sa inyong mga pananaw, sasabihin ninyo, walang karapatang magsalita, mga kababayan. Katarantaduhan ho yan. Bakit ho? Ulitin ko lang, papaliwanag ko. Botante, mamamayang Pilipino, taga-Pilipinas, katulad natin, yung artista na yon. Wala akong pakialam kung ano pang pinaglalabang iba nila. Pero dito sa sinasabi ni Topacio na walang pakialam at huwag kang magsalita kung wala kang alam, mali po yan. Malaya po tayo magsalita kung ano yung gusto natin, kung ano yung pagkakaunawa natin at pagkakaintindi. At sinasang-ayunan ng marami. Tama po ba mga kababayan ko? Tama po ba? Kaya nga, eto ba gusto mo? O sige, pakitaan natin ng mga nagsasalita na mga abogado. Lubha kaming nababahala dun sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ayan, mga kababayan, abogado yan. Di ba ba? Abogado po yan. Andali lang at sasagutin ko lang itong mga impactor. Impacto talaga. Sorry naman. Di ba mga kababayan? Iyan po yung mga abogado. Yang nagsasalita na yan. Anong tawag dito, mga kababayan? Paano ngayon yan? Kung may mga nagsasalitang ganyan. Di ba ba? Abogado rin ho yan eh. Di ba mga kababayan ko? Eto pa, isa pa, sige tuloy natin mga kababayan tuloy natin, pakinggan ninyo. Kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado. Nung na-file pa lang ng House of Representatives yung articles of impeachment, noong Pebrero, dapat nagsimula na yung trial na ito. The Senate is duty-bound to convene the impeachment court. Responsibilidad po namin yan. Ang panawagan po natin sa Senado, huwag nyo na kaming bulahin, idiretso nyo na. Nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Parinig natin sa senador, mga senador. Be our representatives, ba? Hold the powerful accountable. It's the duty of the Senate to try the case as a trial court because the people are entitled to be protected from public officials who have betrayed the public trust. The contents of that draft resolution. This is clearly unconstitutional. Sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tatawid talaga ito ng 20th Congress at nakita ko na kasama sa mandato ng Senado na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Under the Constitution, the moment the Senate receives the impeachment complaint, they should try it forthwith, meaning immediately. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. These delays are no longer procedural. They are obstructions. We are being deprived of time. Pinaglalaroan ho ng ating mga politiko ang karapatan ng taong bayan. Talagang malinaw na itong nangyayaring ito ay paglabag sa ating konstitusyon, pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin. Yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Wala siyang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Ang impeachment po ay constitutional process na kailangan po natin sundin. Kung papatayin po nila ito, is basically unconstitutional na dapat po ang mga tao lumaban para dito. Hindi po kami mananahimik dito. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. We have to be vigilant, stay alert. On June 11, ang konstitusyon ang siyang Biblia ng bayan. Ang mga senador na sumasang-ayon na huwag litisin, itago, ibaon, idribol ang impeachment na ito, kayo ay kasama na nagkakasala sa panunukhang hindi lang ng buhay,
pati ng buong bayan. Hold the VP accountable. Huwag natin tigilan yung mga senador. Kung may magkakurakot naman ulit, may gagamit na naman ng confidential fund, kung may magtatrete na naman kay Presidente, kasalanan yun ng Senate, kung di nila ililitis yun. Oo nga! Ikaw, makikilaw ka ba o mananatiling walang pakialam? Pero bago ang lahat, itigil natin tong ating live kasi may dumating. Oo. Oo. Si Nino Barzaga, paki-shoutout nyo naman. Nananawa na akong isina-shoutout yan. Baka pwede kayo na lang mag-shoutout yan. Oo. Ninyo, nakakailang ka na ngayon mula kagabi? Ha? Nakailang ka na? Ilan na booking mo? Ninyo, may tanong lang ako ba? Sana paki-comment mo naman. Ano? Si Topacio ba naaamoy mo? Ay, Ninyo! Eto si Topacio Oo, may pinaglalaban. Eto. Nagmamarunong, di naman abogado Pinatikos ni Attorney Ferdy Topacio Mga kababayan, samantalang sandamukal ng mga abogado yung pinakita natin. Abogado, mga batikang senador, batikang mambabatas, at batikang mga naging parte na rin ng ating konstitusyon. Ninyo, tanong ko lang ulit, sumagot ka. Ano? Naamoy mo ba si Topacio? Kasi may chismis na ganun Hindi ba kayo nagiging magkakompetensya? Yung bang mga trip niya, trip mo rin? Parehas lang ba kayo ng trip? Anak lang pating, paano ngayon to mga kababayan? Yung sinasabi ni Topacio na kung hindi ka naman abogado, wala kang karapatang magsalita. Yung opinion ni John Arcilla na si General Luna, mga kababayan, yun din yung opinion ng mga matatalino, bumalangkas sa Constitution, mga dating mga batikang senador, mga batikang abogado, mga may K, yung mga nagsasalita. Paano ka na ngayon, Topacio? Yan ang problema sa'yo. Nagpapapasing ka lang yata sa artista Hindi kaya ganon? Nagtatanong lang ako. Hindi kaya nagpapapansing ka lang? Ha? Para sa'yo ba may asim pa? Si John Arcilla? Kita mo naman, matangkad, gwapo. Kahit medyo kaedad mo na. Di ba? Kahit medyo kaedad na ni Topacio, makikita nyo pa rin ang kakisigan niya. Di ba? Hindi kaya ganon, Topacio. Huwag ganon. Patikusin mo itong mga pinalabas ko na kung sino-sino. Di ba? Attorney Baris, Attorney marami. Ang daming abogado nun. Di ko na nga matandaan sa sobrang dami. Bakit hindi yan ang mga batikusin mo? Hindi yung si John Arcilla. Simpleng artista, sikat sa pagiging General Luna, ngayon gigil na gigil ka. Anong dahilan? Baka trip mo lang talaga. Di po ba mga kababayan? Baka naman. John Arcilla, pagbigyan mo na. Di ba? Pagbigyan mo na. Oo, baka naman. Gusto niya lang makakopy ka. Di ba? John Arcilla, si Topacio, pagbigyan mo na, baka gusto lang naman makakopy ka. Magko-copy lang kayong dalawa. Di ba? Copy-copy dito. Copy-copy doon. Yun, mga kababayan. Yan po yan. Balikan natin. Itong mga sinasabi ng mga kilala at mga dekalibreng mga naging senador natin. Pasok! Ito. Yan. Si Tomas yan. Pasok, Tomas. Attorney Tomas. Lubha kaming nababahala dun sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado. Nung na-file pa lang ng House of Representatives, yung si Attorney Baris. Puro abogado po yan, mga kababayan.
Gago ka, ninyo Articles of impeachment noong Pebrero. Dapat nagsimula na yung trial na ito. The Senate is duty bound to convene the impeachment court. Responsibilidad po namin yan. Ang panawagan po natin sa Senado, huwag nyo na kaming bulahin, idiretso nyo na. Nasisira Correct, mga kababayan, yun lang naman yan eh. ang reputasyon ng Senado eh. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Parinig natin sa senador, mga senador. Be our representatives, di ba? Hold the powerful accountable. It's the duty of the Senate to try the case. Si Munsod, mga kababayan, no? Matanda na. Abay, naging haligi po yan, ng mga bumalangkas sa ating Constitution. Oo, sana pabago nyo na. May mga mali-mali ron. Baguhin na yan. As a trial court because the people are entitled to be protected from public officials who have betrayed the public trust. The contents of that draft. Ayla de Lima. Alam nyo naman ito. Dating DOJ Secretary yan. Tuloy. Resolution. This is clearly unconstitutional. Sabi ng Naging senadora pa yan. Eto naman. ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Kita nyo, mga kababayan? Ano to? Topacio. Sabihin mo, mas matalino ka rito? Aba, kapag ka ganun dapat magsenador ka na. Di po ba? Kung mas matalino si Topacio at mga kababayan, pinapatulan ng mamamayan, tulad ni Jan Arcilla, sa kanilang mga karapatan na magsalita kung ano yung kanilang nararamdaman at opinyon at pananaw, mga kababayan, pagsisikil sa karapatan nating mga Pilipino yan. Takot sila, mga kababayan, sa mga artista dahil talaga naman yang mga yan may hatak talaga. Si General Luna. Tuloy. Sherwin! Tatawid talaga ito ng 20th Congress at nakita ko na kasama sa mandato ng Senado na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Yan, kita nyo, buti pa to si Sherwin. Nakaka-proud maging taga Valenzuela. Yung senador ng mga taga Valenzuela, senador na taga Valenzuela. Nako, yung mga taga Valenzuela, kailangan yung maging proud. Di ba? Tuloy. Sabi ni Ace Enrac, mga kababayan, nagrereklamo na kanina pa. Liit. Liit lang daw ng likes, maraming viewers. Hayaan mo na sila. Yang mga yan, nalilibang lang. Pero hindi naman ako talaga like ng mga yan. Tuloy. The Constitution, the moment the Senate receives the impeachment complaint, they should try it forthwith, meaning immediately. Ngayon lang ako nakakita ng bola. Kita nyo, iisa ho yung tema at gustong iparating netong mga taong ito. Batikang mga senador, maalam sa batas, mga abogado, gumawa ng konstitusyon, mga kababayan, napakarami nito Di po ba? Tuloy. Buti pa si Angelita at si Pag-iwans, nag-like na. Tuloy. Wala na dinidribble ng 4 na buwan. These delays are no longer procedural. They are obstructions. We are being deprived of time. Pinaglalaroan ho ng ating mga politiko ang karapatan ng taong bayan. Talagang totoo naman karapatan ho ng taong bayan yan Di po ba? Tuloy. Malinaw na malinaw na itong nangyayaring ito ay paglabag sa ating konstitusyon, pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin. Yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Wala siyang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Ang impeachment po ay constitutional process na kailangan po natin sundin. Kung papatayin po nila ito, is basically unconstitutional na dapat po ang mga tao lumaban para dito. Tama, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, talaga naman pinapatay nila. Kita nyo naman yung pahayag ni Topacio. Kilalang
abogado at kaalyado ng mga Duterte. Ano po? Nagiging abogado rin po ni Kibuloy na naaakusahan ng panggagahasa. Opo, yumut-yut ng mga kababaihang minor de edad. Yan po yung mga pinagtatanggol ni Topacio. Yung pong mga naaakusahan ng pang-aabuso ng mga kabataang babae. Opo, yan po yung madalas niyang mga pinagtatanggol. Ano po? Si Topacio. Balikan natin uli. Baka makalimutan nyo. Nagmamurunong, di naman abogado eh. Pinatikos ni Attorney Ferdy Topacio ang artistang si John Arcilla matapos magpahayag ito na nakakaputi ang naging desisyon ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Yung si John Arcilla, galit na galit daw doon sa pagbabalik sa House noong impeachment. Alam nyo, anong pakialam natin sa galit ni John Arcilla? At Dapat may pakialam ka. Loko ka pala eh. Ang pakialaman mo, etong mga matatalinong tao na nagsasalita. Ngayon, si John Arcilla napili mo, kami nagtataka. Sabi ko nga kanina, ano bang meron kay John Arcilla? Bakit kailangan sitahin siya? Simpleng mamamayan yan. Artista, oo. Bakit hindi itong mga abogado, senador, ang batikusin mo? Di po ba mga kababayan? Simple lang unawain. Bakit si Topacio pinanggigigilan ang simpleng mamamayan? Artista, oo. Pero bakit hindi batikusin yung sandamakmak na mga mahuhusay, matatalino, kaparehas niyang abogado? Di ba dapat yun yung binabatikos nito? Tanong ko uli para mas maunawaan ninyo. Baka may mga DDS dyan na makakasagot. Bakit si John Arcilla pinanggigilan ni Topacio? Bakit hindi sagutin Tito Soto, mga abogado, Christian Munsod, at kung sino-sino pa? Si Coco Pimentel, yung mga ganyan. Bakit napili niya isang artista? Kasi mga... Ano ba? Ano ba kasi? Ano ba kasi ang totoo? Sino to? Si Kalnot. Si Harry Roque. Ayun, pinagtabuyan na sa Netherlands. Kita mo, no, mga kababayan ko? Ibang klase. Ito na, Jimpe Presto, ha? Oy! Ito ba? Gusto ko yung mga batikusin mo, yung mga ganito. Ayan, Tanong ninyo kung magkakaroon ba ng pag-asa kami dahil 17-5. Kami may pag-asa. You know why? During the ERAP impeachment trial, they had the numbers. Pero bakit nagbaliktad? Kasi nakita na yung ebidensya eh. As the gentle lady from Batangas said, wala pang naipresenta na ebidensya. Yan. Siguro pag nakita na ng mga tao at saka yung mga senator judges, yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. Yan! So, yun po yung ibig sabihin na sinabi ni Congressman Jinky. Yan ang gusto kong mangyari, mga kababayan. Kaya po ako atat na sasabihin ko na atat na ako makita yung ebidensya. Kasi mga kababayan, kapag nakita natin ang ebidensya, baka yung mga mangmang bobot tanga magising sila. Di po ba? Sabi niyo, si Aling Roda talaga. Lakatan talaga, lakatan. Baka Grabe kayo, Grabe kayo, ito na, mga kababayan ko. Dito lang ho ako. Shooter. Nandyan na. Dito ako, mga kababayan, Ate Marcy. Alan. Gusto ko talagang makita itong mga ebidensya na ito. Baka kasi, mga kababayan, parang mabuhusan ng malamig na tubig galing ng Alaska itong mga senador na mga bumoto para pabalikin itong article of impeachment ni Sara. Ano po? Diba? Mahirap gisingin, Jay. Kailangan nating ulit-ulitin. Kung kailangan nating masuhin ng mga pagmumuka, gawin na natin. Ito na. Kababayan, tama ito. Ayan, sabi ni Congressman Acop. Batangas said,
wala pang naipresenta na ebidensya. Hmm. Siguro pag nakita na ng mga tao at saka yung mga senator judges yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. Yan, mga kababayan, kaya gustong-gusto ko talaga yun eh. Pag nakita yung ebidensya, magbago isip nila. Hindi na nila mapipigilan ang galit ng taong bayan eh. Kita nyo, yung mga dating walang pakialam, biglang ngayon, mahal na nila ang bayan. Sabi ni John Arcilla, mga kababayan, nakakapoot. Oh, ina yung mga ginawa ng mga senador. To the rescue naman itong si Topacio. Sa dami ng mga nagsalitang mga magagaling, mahuhusay, mga dekalibreng mga abogado, napili ni Topacio si John Arcilla. Tanong ko lang, baka dating meron sila. Meron silang mga nakaraan na hindi natin alam, nagtatanong lang. Di ba, mga kababayan? Di po ba? Mga kababayan ko? Oh, hindi kaya meron tayong hindi alam na nakaraan na meron silang mga bagay na hindi pa napagtatapusan. Di ba? Hindi kaya gano'n, mga kababayan ko. Matindi, no? Oh, eto na. Punta na kagad natin itong matinding mga labanan. Saan, Boss Mike? Matindi to. Oo. Ha? Eto, mga kababayan. Oy, makinig ka, ha? Topacio, paliwanag mo to bago tayo pumunta sa Malacanang at Kongreso. Oo, matindi yun, mga kababayan eh. Oh, eto. Oh, Topacio, kung sana mapanood mo ito, ha? Oo. Ako'y isa ring ordinaryong mamayang Pilipino, taxpayer, at mahal ko rin ang bayan na to. At syempre, sumusuporta sa gobyerno. Dahil ako'y masunurin naman sa kung ano yung mga pinapatupad ng ating pamahalaan. Hindi katulad ninyo. Kaya kayo nadidimanda. At kung ano-ano nangyayari sa inyo, problema nyo yun. Kaming mga matitino na sumusunod, masunurin sa lahat ng panuntunan, ordinansa, alituntunin kung ano pang katawagan. Sumusunod kami dyan. Kayo lang ang may problema dyan. Our beloved Boss Mike Severa.